Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maganda umaga rin, Father Vic. Araw ng Martes sa ika-11 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagninilay sa umagang ito, napakagandang balikan yung narinig natin mula sa Salmo Responsorio. Ito yung isinagot natin sa bawat salmo na ipinahayag kanina. Sabi natin, "Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo ay nagsisuway." Kapag sa maghapon na ito, uulit-ulitin natin itong salmo na ito ng buong kababaang loob. Talagang lalambot ang puso ng Diyos at siya'y mahahabag sa atin. Di ba ganyan ang nangyari sa unang pagbasa sa kwento tungkol kay Haring Akab? Alam natin yung kwento kahit papaano. Kung nagsimba kayo kahapon, ikinuwento sa atin kung papaanong itong hari na ito, bagamat nasa kanya na ang lahat, pinagnasaan pa yung lupain katabi ng palasyo. At talagang halos hindi siya tumigil hanggat hindi niya yon nakukuha. Kaya naman, ginawa niya ang alam niyang magandang paraan para iyon ay makuha, pero hindi pumayag yung may-ari. At dahil doon, siya ay sobrang sumama ang loob. At ito ay nakita ng kanyang asawang Reyna, at sa madaling salita, sinabi nitong Reyna na ito sa kanyang asawang hari, "Ako ang bahala. Mapapasayo ang lupain na iyan." At itong Reyna na ito, gumawa ng iba't ibang hindi magandang pamamaraan. Nakipagkutsaba sa maraming mga tao, yung mga matatanda ng bayan, yung mga kasama sa palasyo, at gumawa sila ng kwento na walang katotohanan para mabigyan ng hatol yung may-ari ng lupa, siya'y dapat patayin. Kaya, dahil sa hindi magandang ginawa nitong Reyna na ito na nakipagkutsaba sa iba't ibang mga tao, nahatulan ng kamatayan yung may-ari ng lupa at siya'y namatay. At sinabi niya sa kanyang asawang hari, "Kunin mo na ang lupa na gusto mo, patay na ang may-ari." Ang lahat ng mga pangyayaring ito ay alam ng Diyos. Wala naman tayong maitatago sa Diyos, di ba? Ginamit ng Diyos si Propeta Elias para iparating sa hari ang karumal-dumal na ginawa niyang pagpatay sa may-ari ng lupa. At sinasabi ng unang pagbasa, matapos na mapakinggan ang sinasabi ni Propeta Elias, itong hari na ito ay labis na nagsisi. At alam ito ng Diyos, ramdam ito ng Diyos. Alam niya na itong hari na nakagawa ng karumal-dumal na krimen ay labis na nagsisisi at lubhang nagpapakababa. Kaya ang sabi ng kwento, pinatawad ng Diyos itong hari. Dahil nagpakababa, taos-pusong nagsisi at humingi ng tawad. Pero merong consequence yung kanyang naging pagkakasala. Sabi ng
Unang pagbasa, ang hatol na parusa ay hindi nga makakamit nitong hari, ngunit pagkamatay niya, sabi ng Panginoon, parurusahan ko ang kanyang angkan. Kung minsan ang kasalanan na ginagawa natin ay nakaugnay sa ating mga mahal sa buhay. Di ba ganyan ang nangyari kay Eva at kay Adan? Nung sila'y nagkasala, ang naging bunga, kamatayan. At lahat ng ipapanganak sa kanyang lahi magtataglay ng tinatawag na kasalanang mana. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa kung ano yung mga bagay na sinasabi at ginagawa natin, sapagkat alam iyan lahat ng Diyos. Kung hindi tayo taos-pusong nagsisisi, ano kaya ang buhay mayroon tayo? Kung yung hari na taos-pusong nagsisi, pinatawad, pero ang magdadala ng kung anumang pagkakasalang nagawa niya ay yung kanyang angkan, ako kaya, ikaw, kung tunay at taos-puso tayong nagsisisi, ipagkakalob kaya ng Diyos ang kanyang kapatawaran at hindi na ba madadamay ang ating mga mahal sa buhay? Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo ay nagsisuway. Amen.